Ako si Miguel Domingo mula sa 1O at ito ang aking hatid. Ang babasahin ko ay ang To Be Patrol 8, si Bombi Bubuyog at ang mga alitap-tap. Sa lahat ng mga batang bubuyog ni Reyna Bibuska, si Bombi ang pinakahuling lumabas. Akala ng mga kasamaang bubuyog ay may masamang nangyari sa pinakabatang bubuyog. Tinatamad lang palang lumabas sa kanyang kinalalagyan. Nagkakamunting bubuyog nang makita ang kanyang maliit na kwarto sa loob ng bahay pakyutan. Punong-puno ito ng malapot na pulot. Inis-is ni Bombi ang madingding at sahig nito. Nang matanggal ang pulot, nagtungo siya sa pintuan ng bahay pakyutan at pinunood ang daigdig sa labas. Araw-araw mula noon, pagkatapos maglinis, sinisilip ni Bombi ang daigdig sa labas ng bahay pakyutan. Napapansin din niya ang pag-alis at pagdating ng mga nakatatandang bubuyog. At narinig niya silang nagkakwentuhan tungkol sa mga bulaklak. Inggit na inggit si Bombi Bubuyog. Kailan kaya ako makakalis sa kwartong ito? Gusto kong makilalang magandang pulang gumamela. Isang umaga, kinausap si Bombi Buyog ni Reyna Bibuska. Anak, panahon na para ikaw ay humakot ng nektar mula sa mga bulaklak. Pero Inang Reyna, hindi pa po ako handa. Tsaka hindi ba ako ang inyong bunso? Bombi, kahit bunsong bubuyog ay hindi puwera sa gawain. Sige, hayo na anak. Malumanay na sagot ni Reyna. May takot sa dibdib na nilisan ni Bombi ang bahay pakyutan. Pero nang makita niya ang mga bulaklak, nalimutan niya na siya'y nagtampo dahil sa sinabi ng Reyna. Sa wakas, malalapitan ko na rin namang pulang gumamela. Samantala, sa di kalayuan, kilig na mga bulaklak. Hinihintay nila ang bagong bumuyang na lumipad patungo sa kanilang direksyon. Nakikita niyo ba ang munting bubuyog? Yung pinaka-cute sa lahat? Tanong ni Senya Santan. Sino kaya ang unang dadapuan sa atin? Pulang-pula, nagtanong si Rosita Rosas. Baka ako, ibang klase yata ang aking pango. Agaw ni Odi Orquídeas. Aba, lahat naman tayo magbabango. Laging handang magbigay ng nektar. Pabiro ni Jella Gumamela. At dahil matagal ng pangarap ni Bombi Bubuyog makilala si Jella Gumamela, dito agad siya dumapo. Bombi Bubuyog ang pangalan ko. Maaari ba ang kumuha ng nektar sa iyo? Aba, oo. Ako naman si Jella Gumamela. Sige, dalhin mo lang lahat ng nektar mo. Bukas, pagtitira kita ng nektar para marami kang maiuwi sa Reyna. Sagot ni Jella Gumamela. Nagkwentuhan ng dalawa habang pinupuno ni Bombi ang kanyang sisidlan ng nektar. Naisip ni Bombi, totoo palang mabait si Jella. At hinalikan ni Bombi ang bago niyang kaibigan. Maya-maya, napansin ni Bombi ang mga langgam sa lupa. Natawa siya sa kanyang nakita. Gusto niyang sundan ang mga langgam. Bombi, saan ka pupunta? Uwi ka na ba? Tanong ni Jella. Ayaw ko pang umali. Alam mo bang kahirap naging bubuyog? Kay bata-bata ko pa'y pinakukuha na akong nektar. Mabuti pa siguro maging tulad ng maliliit na yun. Matuling lumipad si Bombi at nakipagkilala sa mga langgam. Mga kaibigan, pwede ko bang malaman, bakit nagpapagod kayo sa pagbubuhat ng kanin? Kailangang maghanda kami para sa tag-ulan. Tugon ng isang langgam. Pwede ba akong sumama? Sa inyo, ani ni Bombi. Bakit hindi? Basta ba tulungan mo kami yung bugat ng mga pagkain, ha? May isang oras pa lamang, tumutulong si Bombi ay nainip na agad siya. Nababagalan siya sa mga langgam. Maganda ang ginagawa ninyo, pero hindi para sa akin ang ganyang gawain. Babalik na ako sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat. Nahiyang paalam ni Bombi. Pero walang bawat umuwi si Bombi. Wala siyang dumapo kay Jella Gumamela.
Saan ka nagpunta? Hinanap ka ng mabubuyog. Nag-alala si Jella. Ayoko nang maging tulad ng maliliit na yun. Mas mahirap pala ang ginagawa nila. Reklamo ni Bubuyog. Siyempre, bubuyog ka eh. Hindi ka talaga pwedeng maging langgam. Saan pa kaya ako pwedeng pumunta? Pagbabaliwala ni Bumbi. Muli niyang iginala ang kanyang paningin. Nag-aanyayang mga puno, kumakuha ang mga halaman. Maya-maya, nakarinig si Bumbi ng mga awit. Kay gandang tinig! Hinahanap niya kung saan ito nagmumula. Isang bangkat ng mga ibon ang may sasayang nag-aawitan. Pwede ba akong makisala sa inyo? Tanong niya sa leader na si Bon Ibon. Kung magaling kang umawit, bawal dito ang pangit kong tinig. Gusto mo bang subukan? Kasabay ng pagtangon ni Bumbi, ay ikinumpas ni Maestro Bon ang kanyang patpat. Binakawalan ni Bumbi ang kanyang tinig. Malakas na ugong lamang ang kanyang ginawa. Ano ba yan? Masyadong mababang boses mo. Kinalulungkot ko pero hindi ka makakasali. Kami mga ibon lamang makakaawit ng maganda, hatol ni Maestro Bon. Naghahalak-halakhan ang kuliglig sa paligid. Malungkot na lumipad pabalik si Bumbi sa mga talutlot ni Jella. Gusto niyang maiyak. Sinisisi niya ang kanyang pagiging bubuyog. Bakit walang indayog ang kanyang tinig? Bumbi, malapit ng dumilim. Baka nag-aalala na si Reyna Bibuska, paalala ni Jella. Hindi umimik ang munting bubuyog. Sa pagod ay nakatulog ito sa mga talulot ng mga gumela. Para siyang ipinaghehelele ng simoy ng hangin. Gabi na, nang nagmulat siya ng kanyang mamata. Binati siya ng maalitap-tap na parang mabitwing isinabog sa paligid. Naakit siya sa mga ito, kaya't hindi niya hiniwalayan. Pwede ba akong maging tulad ninyo? Ako nga pala si Bumbi Bubuyog, at gustong-gusto ko ring magkailaw sa aking puwet. Ani Bumbi, sa mga insektong nagniningning. Sige, pero maglaro muna tayo ng taguan. Ani ni Tip-Tap Alitap-Tap, na siyang leader ng grupo. Ikaw ang taya! Sulsul pa ni Tip-Tap 2. Pag nahuli mo ang kahit isa sa amin, lalagyan namin ng ilaw ang inyong puwet. Pangako naman ni Tip-Tap 3. Pumayag si Bumbi, wala sa isip na niloloko lamang siya ng mapilyong alitap-tap. Bisyosong bubuyog. Di ba niya alam na ang ilaw sa puwet ay para lamang sa atin? Bulong ni Tip-Tap Alitap-Tap sa mga kasama. Halika't turuan natin siya ng leksyon. Mungkahin ni Tip-Tap 2. Biruin natin siya para matuto siyang kontento sa kanyang itsura. Naku po ano? Kaya ang itsura ng isang bubuyog na may ilaw sa puwet. Nakadataw siguro ano? At humagikik si Tip-Tap 3. Matapos magpulong ang maalitap-tap, kanilang tinawag ang bubuyog na sabik na. Oh, Bumbi, halika na! Habulin mo na kami! Kiyap ni Tip-Tap. Nandiyan na ako! At naganap ang walang katapusang taguan. Tuwang-tuwa lumipad pakalat ang maalitap-tap patungo sa mga kakahuyan. Habol pa, Bumbi! Habol! Bumbi, nandito ka! Yoo! Tinugis ni Bumbi ang maalitap-tap. Kahit isa lang daw ang mahuli ko. Kakailaw na ako sa puwet! Humihingal na siya. Pero, ano itong napagkasunduan ng maalitap-tap? Dahil kapag malapit na mahuli ni Bumbi Bubuyog ay isa sa kanila, agad pinapatay ng alitap-tap ang kanyang ilaw. Ganon nga nangyari ang kanilang mahabulan. Kaya sa dilim ng gabi, nangangapat sa Bumbi. Habol, lipad, hanap, palayo ng palayo. Huli na nang napansin ni Bumbi na iniwan na siya ng maalitap-tap sa gitna ng kakayuhan.
Ang daya naman, reklamo ni Bumbi. Nag-iisa na siya sa lugar na yon, unti-unti niya siyang natakot. Ang dilim naman nito! Paano kaya ako uuwi? Pinilit hinanap ni Bumbi ang daan pabalik pero hindi niya namatandaan. Lalo na siyang natakot nung manid ang mga ik-ik ng mga paniki at mga tuk-tuk-tuk ng mga tuko, mga tur-tur ng mga kuliglig. Naku, ano kaya yun? At nang magsimulang pumatak ang ulan, nagmamadaling naghanap si Bumbi ng masisilungan. Ginaw na ginaw, takot na takot ang munting bubuyog. Kaya't sa piling ng mga dahon ng isang punong kahoy, si Bumbi napaiyak. Lumabas sa kanyang bibig ang kakaibang tunog na tanging mga bubuyog lamang ang nakatataglay. Mababa ang himig, parang umuugong. Papalakas ito ng papalakas, habang patindi ng patindi ang kanyang takot. Samantala, nagkakagulo na ang lahat ng mabubuyog sa paghahanap kay Bumbi. Binawalan ko siya sumama sa mga litap-tap pero ayaw niya makinig eh. Namumot ang suot ni Chela nang tanungin kung nakita niya si Bumbi. Sa dilim ng gabi, narinig ng mga huni ng mabubuyog. Umugong ang buong paligid. Bumbi, halika na! Umuwi ka na! Waring ito ang kanilang sinasabi. Nakarating sa kinaroroonan ni Bumbi ang huni ng mabubuyog. Parang kilala ko na ang tunog na yan ah. Ganun lumalabas sa aking bibig. Nabuhayan ng loob si Bumbi. Sinusundan niya ang mga pinagmumulan ng huning na yon. Muli nang ibunak ang kanyang bibig. Papalapit ng papalaki kay Bumbi ang huni ng mabubuyog. Hanggang sa natagpuan ng mga ito, kanilang munting bunso. Tuwang-tuwa si Reyna Bibuska nang dumating si Bumbi sa kanyang bahay pukyutan. Yumakap sa kanya ng mahigpit ang pinakamamahal ng niyang bunso. Nang masandaling iyon, pakiwari ni Bumbi na walang nilalang na higit pa sa mga bubuyog. Simula noon, natutunan ni Bumbi, bubuyog, ang pinagmalaki na siya ay isang bubuyog. Taas noon na siyang sinasabi, aba, bubuyog yata ako. Wakas. Maraming salamat sa panonood.